May kasabihan tayo na hindi raw nagsisinungaling ang mga bata. Sinasabi nila ang mga sa tingin nila ay totoo at madalas ay pinapaniwalaan natin yon. Masyado pa raw kasing inosente ang isang bata at wala pa sa pagkatao nito ang pagsisinungaling. Ngunit lahat ba ng sinasabi nila ay dapat nating paniwalaan? Paano kung sabihin sa inyo ng isang bata na meron siyang kaibigan ngunit hindi mo naman nakikita? Maniniwala ka pa rin ba? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Sana'y magustuhan ng mga listeners mo ang kwento ko. Alam ko kasi na marami sa mga listeners mo ang mahilig sa mga horror story. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Lori. 39 years old na ako at isang housewife. Meron akong 3 anak, 2 babae ang una at pangalawa, at ang huli ay isang lalaki. Ang aking ikukwento ay matagal nang nangyari. Nung isa pa lamang ang anak ko na itatago ko sa pangalan na Lena. Masasabi ko na si Lena ang nagdala ng swerte sa amin ng asawa kong si Josh. Bago kasi kami kasal ni Josh ay talagang taghirap kami. Masasabi ko na talagang nag-struggle kami noon. Bago ang kasal namin ay nag-ipon na kami ni Josh para paghandaan ang bagay na yon. Parehas kaming galing sa hindi mayamang pamilya. Kaya hindi ko hinayaan na i-shoulder lahat ni Josh ang gastos sa kasal namin. Parehas naman kaming may work ng time na yon. Kaya may kakayahan ako na mag-ambag kahit papaano. Hindi ko naman pangarap na magkaroon ng ingranding kasalan. Basta may kasal kami sa simbahan at mga malalapit lang sa amin ang bisita ay okay na ako doon. Alam ko ang kapasidad namin ni Josh, kaya ganon ang gusto kong mangyari. Ayokong i-push ng sobrang bulsa namin ni Josh, tapos after ng kasal ay nga kaming dalawa. Pero deep inside, kung marami lang kaming pera ng time na yon, ay gusto ko rin ng magandang kasal. Kasi maaari na isang beses lamang yun mangyari sa buhay mo. Lahat naman siguro ng babae na gustong ikasal ay ganon ang pangarap. Ilang buwan na lang bago ang kasal namin ni Josh ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Inatake sa puso ang mother ni Josh at kinailangan namin galawin ang pera na inipon namin para sa kasal namin para maisalba ang buhay ng nanay niya. Wala yon sa amin kasi mas importante sa amin ang buhay ng tao. Nagkasundo kami ni Josh na i-adjust na lamang ang mga gagastusin namin para sa kasal base sa natitirang pera sa amin. Nang time pala na yon ay meron na kaming bahay. Bali hinuhulugan pa namin yon sa Pag-ibig at kami ang second owner. Pasalo ang tawag sa ganong bahay. Hindi kasi namin kaya ang bagong bahay at ayaw din namin na makisiksik sa bahay ng mga magulang namin. Dahil kaya nga kami magpapakasal ay gusto naming matuto na tumayo sa sarili naming mga paa. Kaya naman suntok sa buwan talaga ang pagkuha namin ng bahay na yon. Hindi pa nga lang kami nakakalipat doon dahil gusto namin ni Josh. Ay pagkatapos ng kasal saka namin yon titirhan. Nairaos namin ni Josh ang aming kasal, yun naman ang importante. Nilipatan na rin namin ang bahay na hinuhulugan namin kahit na hindi pa yon kompleto sa mga gamit. Natatandaan ko na mga gamit sa kusina at isang TV at isang electric fan pa lang ang gamit namin ni Josh. Pero hindi kami nawala ng pag-asa na darating ang araw na mabibili rin namin
ang mga kulang sa bahay basta magtutulungan kaming dalawa. Naging kasundo ko rin ng ibang kapitbahay namin sa lugar na yon at halos lahat sila ay mababait at naging maganda ang pag-welcome sa amin. Sa mga naunang buwan na pagtira namin ni Josh sa bahay na yon ay wala kaming naramdaman na kakaiba o hindi maganda, Papa Dudut. Okay na okay ang lahat. Komportable kami at wala yung pakiramdam na baka may multo o kung anong elemento kaming kasama doon na naninirahan ng hindi namin alam. Naging maganda pa nga ang pasok sa amin ng swerte simula nang tumira kami doon dahil na-promote si Josh sa trabaho niya at nagkaroon din ng increase ang kanyang sahod. Sa bahay na yun dinabuo ang una naming anak ni Josh, si Lena. Habang ipinagbubuntis ko siya ay halo-halo ang nararamdaman ko. Masaya na natatakot. May takot. Kasi unang beses kong manganganak. Nakakarinig kasi ako ng kwento na masakit daw talaga ang manganak. Kung gaano daw kasarap ng ginawa ay gano'n naman kasakit kapag ilalabas na ang bunga. Sinamahan na rin kami ng nanay ni Josh sa bahay na si Mama Mila para meron akong kasama dahil palaging nasa trabaho si Josh. Nag-resign na kasi ako noon sa trabaho, Papa Dudut. Nagkaroon kasi kami ni Josh ng kasunduan bago pa ako mabuntis na once na mabuntis ako ay mag-resign na ako sa aking trabaho. Ayaw kasi ni Josh na ma-stress ako at baka raw makaapekto pa yon sa batang dinadala ko. Dahil si Josh na lang ang nagtatrabaho ay mas naging masipag siya. Kapag may pagkakataon na mag-overtime ay nag-overtime siya. Kahit nga ang rest day niya ay pinapasukan din niya. Talagang nag-iipon siya para sa panganganak ko. Malaki din ang naging tulong ni Mama Mila sa amin, Papa Dudut. Nang lumaki na ng sobrang tiyan ko at hindi na ako makakilos ng maayos dahil pakiramdam ko ay ang bigat ng katawan ko ay siyang gumagawa ng lahat ng mga gawain sa bahay. Kapag nagkukwentuhan kami palagi niya akong binibigyan ng advice tungkol sa mga dapat kong gawin bago ako manganak at pagkatapos kong manganak. Talagang hindi ako pinabayaan ni Mama Mila. Sa ospital ako nanganak noon, umaga pa lang ay nagle-labor na ako. Nag-undertime pa noon si Josh sa trabaho para makauwi at siya ang nagdala sa akin sa ospital. Kinagabihan ay nanganak na ako. Tama nga ang sabi nila, sobrang sakit ang manganak. Pero lahat ng sakit ay nawawala once na nahawakan mo na ang anak mo. Napaiyak pa nga ako noon kasi sobrang saya ko, Papa Dudut. Kahit nanganak na ako at nakauwi na sa bahay ay hindi pa rin umalis si Mama Mila sa bahay namin. Sabi niya yon ang time na mas kailangan namin siya at totoo naman yon, Papa Dudut. Palaging nakagabay si Mama Mila sa akin at kapag may hindi ako alam tungkol sa pag-aalaga ng baby ay siyang nagsasabi sa akin. After ng ilang buwan ay pinabinyagan na namin si Lena. Simpleng handaan lang ang ginawa namin sa bahay dahil talagang naubos din kami dahil sa panganganak ko. Nang mabinyagan na si Lena ay doon na nagsabi si Mama Mila na kailangan na niyang bumalik sa bahay nila dahil nami-miss na pala siya ng asawa niya at mga anak. Kahit ayoko sanang umalis ang biyenan ko ay hinayaan ko na lamang siya. Alam ko rin kasi na nami-miss na niya ang family niya. Kailangan ko rin na matuto na maging isang ina at may bahay nang walang inaasahang ibang tao. Baka kasi kapag nasanay na ako na palagi nandyan, ang iba para sa amin ay ako rin ang mahirapan pagdating ng panahon. Kampante na akong aalis dito sa bahay ninyo ni Josh dahil alam kong safe na ang apo ko. Turan ni Mama Mila noong araw na paalis na siya. Paanong safe po, Mama? Tanong ko. Kasi napabinyagan na si Lena. Tugon ni Mama Mila. Hindi ko po magets. Anong connect ng pagpapabinyag ni Lena sa safety niya? Tanong ko pa. May paniniwala kasi na kapag hindi pa nabibinyagan ng isang sanggol ay lapitin siya ng mga elemento. Kaya ngayong binyag na si Lena ay meron na siyang proteksyon sa mga masasamang elemento.
Pero huwag ka pa rin maging kampante ha, Lori. Bantayan mo ng maayos ang apo ko. Kapag meron kang problema, tawagan mo kaagad ako. Ang sabi ni Mama Mila. Salamat po ma, pero wala po kayong dapat na ipag-alala. Gagawin ko po ang lahat para maproteksyonan si Lena. Saka dito lang naman po kami palagi sa bahay. Wika ko. Kahit na, iba kasi ang pakiramdam ko rito sa bahay ninyo. Ewan, hindi ko maipaliwanag pero parang may kasama kayo rito na hindi natin nakikita. Ang sabi pa ni Mama Mila. Mama naman, aalis na nga lang kayo, nananakot pa kayo. Ang natatawa kong sabi. Sigurado po ba kayo na hindi na kayo ihahatid sa sakayan? Dugtong ko. Hindi na, bantayan mo na lang si Lena. Hindi naman mabigat tong mga dala ko. Turan pa ni Mama Mila. Nang umalis na si Mama Mila sa bahay namin ay doon ko nalaman na hindi talaga biro ang maging isang nanay. Ikaw ang gagawa ng lahat. Noon ay iniisip ko na hindi mahirap ang ginagawa ng nanay ko. Pero ako nga na isa pa lamang ang anak ay hirap na. Ano pa kaya siya? Pero sa kabila ng hirap ng pagiging isang nanay ay lamang pa rin ang sarap at saya. Ang saya lang sa pakiramdam na nakikita ko ang changes sa anak ko. Halos araw-araw ay meron akong bagong nakikita sa kanya. Tapos, appreciative pa si Josh. Lahat ng effort ko ay nakikita niya at ipinaparamdam niya sa akin na na-appreciate niya ako. Para sa akin ay malaking bagay na na-appreciate ka ng asawa mo kahit nasa bahay ka lamang, Papa Dudut. May isa akong napansin kay Lena. Kahit mag-isa siya ay para bang meron siyang kalaro. Tumatawa siya at parang enjoy na enjoy siya kahit na wala naman siyang kasama. Sinabi yon kay Mama Mila at ang sabi niya ay baka nakikipaglaro kay Lena ang guardian angel nito. May nangyari pa na sandali lang akong tumalikod para kumuha ng diaper nang biglang mahulog si Lena sa kama. Hindi naman ganong kataas ang kama namin pero para sa isang baby na 6 na buwan pa lamang ay delikado na talaga ang mahulog sa ganon. Takot na takot ako kasi ang buong akala ko talaga ay may malaking pinsala na makukuha si Lena mula sa pagkakahulog niya. Pero sobrang nagtaka ako nang hindi man lang siya umiyak. Tumatawa pa nga siya. Ang naisip ko ay baka sinave siya ng guardian angel niya. Kaya sobra ako nagpasalamat ng time na yon. Para makasigurado ay pina-check up ko noon si Lena at walang nakitang hindi maganda sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari na yon, Papa Dudut. Nang malaglag kasi si Lena sa kama ay narinig ko ang malakas na paghampas niya sa sahig. Kaya salamat talaga sa Diyos o sa guardian angel niya na hindi nila hinayaan na may masamang mangyari sa aking anak. Totoo nga yung sinasabi ng marami na habang baby pa ang anak natin ay sulitin na natin ang time na yon. Kasi hindi mo mamamalayan na malaki na pala sila at mami-miss mo ang time na nakahiga lang sila. Ganon ang nangyari sa akin kay Lena. Ang bilis ng panahon. Dati ay baby pa si Lena pero parang nalingat ako ay 5 years old na siya. Hindi pa namin talaga sinusundan noon ni Josh si Lena. Gusto naman namin na magkaroon pa ng kapatid si Lena pero dahil alam namin na hindi kami ganong kayaman ay siniguro naming nakaplano ang lahat. Gusto rin naming mag-asawa na medyo malaki na si Lena bago namin siya sundan para hindi na siya masyadong alagain. Bibong bata si Lena, Papa Dudut. Sa edad niyang 5 years old ay medyo marunong na siyang magbasa. Mahilig din siyang makipaglaro sa ibang bata sa labas ng bahay at hinahayaan lang namin siya na makipag-interact sa ibang bata para kapag mag-aaral na siya ay sanay na siyang makipagsalamuha sa ibang bata na kagaya niya. Kinagigiliwan din siya ng ilang kapitbahay namin para kasi siyang manika na dipihit na kapag pinapasayaw o pinapakanta ay talagang gagawin niya. Hinahayaan namin ni Josh na mag-enjoy si Lena ng sobra sa pagiging bata niya. Kasi for sure kapag nagdalaga na siya ay hindi na niya yon may experience. Hindi kami masyadong naging maselan sa pagpapalaki kay Lena.
Basta alam namin na hindi makakasama kay Lena ay nahayaan lang namin siyang gawin yon. Wala akong kalam-alam na sa pagsapit ni Lena sa edad na 5 ay doon na magsisimula ang kababalaghan sa aming bahay. Lahat naman ay normal noon hanggang isang araw habang pinapaliguan ko si Lena sa banyo ay sinabihan ko siya na huwag siyang malikod doon kasi kukuha lamang ako ng tuwalya. Nakalimutan ko kasi na dalhin ang tuwalya bago ko paliguan si Lena. Madaling mapagsabihan si Lena, Papa Dudut. Kapag sinabi ko na hindi niya pwedeng gawin ng isang bagay ay nakikinig siya at hindi niya talaga ginagawa. Nasa kwarto pa ang tuwalya kaya binilisan ko ang aking pagkilos. Nang naglalakad na ako pabalik sa banyo, nang magtaka ako kasi naririnig ko na nagsasalita si Lena. Parang sinasabi niya na pabalik na raw ako kaya magtago na yung kausap niya. Tumatawa pa nga si Lena na para bang meron siyang kalaro. Inakala ko na may ibang bata na nakapasok sa bahay namin kaya binilisan ko lalo ang pagbalik ko sa banyo. Ina-expect ko na may maaabutan akong ibang bata o tao na kasama si Lena sa banyo pero pagpunta ko doon ay mag-isa lamang siya. Anak, may kausap ka ba? Tanong ko kay Lena. Nakangiting umiling si Lena pero nakikita ko sa mukha niya na parang may ayaw siyang sabihin sa akin. Lena, magsabi ka sa akin ng totoo. Sinong kausap mo kanina? Narinig ko na nagsasalita ka. Mahinahong kong sabi sa anak ko. Wala po, Mama. Sagot pa ni Lena. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong ko ulit. Yes po, tugon ni Lena. Nang araw na yon ay tinawagan ko si Mama Mila. Ma, normal ba sa isang bata na kagaya ni Lena na nagsasalita ng mag-isa? Yung parang meron siyang kausap? Tanong ko kay Mama Mila. Normal lang yun. Si Josh nga noong bata pa ay nagsasalita din ng mag-isa. Sabi niya, meron daw siyang kalaro kahit na wala naman. Malawak kasi ang imagination ng mga bata na nasa edad ni Lena. Tugon ni Mama Mila. So wala po akong dapat na ipag-alala? Tanong ko. Sa tingin ko'y wala naman. Pero obserbahan mo rin si Lena, aniya. Ganun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Inobserve ko si Lena at sa paglipas ng mga araw ay palagi ko siyang napapansin na nagsasalita ng walang kausap. Naalala ko tuloy noong baby pa si Lena na ganun din siya. Ang una ko naisip ay baka guardian angel niya ang kumakausap sa kanya noong 5 years old pa lamang siya. Tinanong ko pa noon si Lena kung ang nakakausap niya ay may pakpak tapos ay mukhang mabait. Ganon kasi ang kinamulatan ko na itsura ng mga anghel. Ang sabi ni Lena ay hindi raw saka wala naman daw siyang kinakausap na iba na may ganong itsura. Sinabi ko na kay Josh ang bagay na yon tungkol kay Lena at ang sabi niya ay wala raw akong dapat na ipag-alala. Kapag nagkaroon na ng isip si Lena ay hindi na nito yon gagawin. Oo nga pala, ipapa-enroll mo ba sa daycare si Lena? Pwede na siyang pumasok doon. Si Ella nga 4 years old pa lamang ay ipapa-enroll ko na. Sabi ng pinaka-close ko sa mga kapitbahay na si Grace. Ay sige, ipapa-enroll ko si Lena, sabay na tayo. Kailan mo ba ipapa-enroll si Ella? Turan ko. Bukas. Oo nga, para mag-classmate silang dalawa. Masayang wika pa ni Grace. Naisip ko na mas okay na papasukin ko sa daycare center si Lena para meron na siyang nakakausap na ibang bata. Napansin ko kasi sa kanya na nagsimula na siyang may kinakausap na hindi ko nakikita ay tinatamad na siyang maglaro sa labas. Palagi na siyang nasa loob ng bahay. Kahit na anong sabi ko sa kanya na maglaro siya sa labas ay ayaw niya. Mga dolls na lang daw niya ang lalaruin niya. Nang sabihin ko kay Lena na papasok na siya sa school, ay inaasahan ko na matutuwa siya pero ayaw niya. Kung hindi pa namin siya pinilit ni Josh ay hindi ko siya maisasama sa pagpapa-enroll.
Sabi ko sa anak ko ay marami siyang magiging friends sa daycare center. Pero parang malungkot pa rin siya, Papa Dudut. Umaasa ako na kapag nagsimula ng pumasok sa school si Lena at nakita niya na maraming talaga siyang magiging kaibigan doon, ay baka magbago ang isip niya tungkol sa pagpasok niya sa school. Ilang araw bago mag-start ang pasok ni Lena sa daycare center ay bumili na ako ng mga gamit niya sa eskwelahan. Sinama ko si Lena para siya mismo ang pumili ng gusto niyang bag. At nakita ko na parang kahit papaano ay na-excite siya na pumasok sa school para maggamit na niya ang mga gamit sa school na binili ko para sa kanya. Kinabukasan ay nagulat ako. Nang pagpasok ko sa kwarto namin ay sinisira ni Lena ang mga papel na binili ko sa kanya. Yung mga crayons niya ay putol-putol na rin. Lena, bakit mo sinira ang mga gamit mo sa school? Napasigaw na ako dahil nagulat talaga ako, Papa Dudut. Tumigil naman si Lena nang makita ko. Tinanong ko ulit siya kung bakit niya yun ginawa pero tahimik lamang siya. Ayaw niyang magsalita. Lena, kapag hindi ka sumagot sa tinatanong ko sa iyo, hindi ka na makakalabas ng kwarto. Hindi ka na rin namin ibibili ni Papa mo ng toys. Kaya magsabi ka sa akin kung bakit mo sinira ang gamit mo sa school. Pananakot ko pa kay Lena. Mama, ayoko pong sirain ang mga things ko sa school pero si Mary kasi sabi niya kapag hindi ko sinira ang mga gamit ko ay magagalit siya sa akin. Sagot pa ni Lena. Mary? Sinong Mary? Ang nagtataka at naguguluhan kong tanong. Wala kasi akong natatandaan na may kaibigan o kakilala si Lena na Mary ang pangalan. Ang sabi ni Lena, si Mary ay friend niya na nakatira sa bahay namin. Hindi daw ito nagpapakita sa amin ni Josh at sa kanya lamang. Si Mary daw ang palagi niyang kausap at kalaro at ayaw daw ni Mary na lumabas siya ng bahay at ayaw din daw nito na pumasok siya sa school dahil hindi na sila makakapaglaro na dalawa. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng napakalamig na tubig sa mga sinabi ng anak ko, Papa Dudut. Sa tono kasi ng pagsasalita ni Lena ay parang totoo ang mga sinasabi niya. Ganon pa man ay inisip ko na likha lamang yon lahat ng imagination niya at hindi talaga nag-i-exist si Mary. Sinabihan ko na lamang si Lena na kapag ginawa niya ulit na sirain ang mga gamit na binili ko sa kanya ay magagalit talaga ako sa kanya. Ipinilit ko rin na hindi totoo si Mary at imagination niya lamang ito. Hindi na ulit nagsalita si Lena nang sabihin ko yon sa kanya. Bumili na lamang ulit ako ng bagong gamit ni Lena para sa school. Nang time pala na yon ay kasama namin na natutulog si Lena sa kwarto. May sarili naman siyang kwarto pero mas gusto niya na sa tabi namin natutulog ni Josh. Nahayaan lang namin siya at kung kailan siya handa na matulog nang hindi kami katabi ay saka namin siya pagbibigyan. Isang gabi habang tulog na kaming tatlo ay bigla akong nagising. Kapag natutulog kami ay hinahayaan naming nakabukas ang pinto ng kwarto para mas makaikot ang hangin. Wala pa kasi kaming aircon ng panahon na yon. Napatingin ako sa may pinto pagkagising ko. Madaling araw na yata noon, Papa Dudut. Kahit madilim ay nakakakita pa rin ako kahit papaano. May nakita akong bata na nakatayo sa pinto, babae siya. Silhouette lamang niya ang nakikita ko. Si Lena ang una kong naisip kaya nagtaka ko kung bakit nandun siya. Kinapa ko si Lena sa tabi ko at hindi ko siya mahawakan. Sa gitna namin ni Josh kasi pumapwesto si Lena sa pagtulog. Biglang tumakbo palayo yung batang babae na inakala kong si Lena kaya tumayo ako para habulin siya. Tinawag ko pa nga siya pero paglabas ko ng kwarto ay hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hinanap ko siya sa ibang parte ng bahay pero hindi ko siya nakita pa. Pagbalik ko sa kwarto ay nakabukas na ang ilaw at gising si Josh at nagulat ako nang makita ko na nasa tabi niya si Lena. Tulog ang anak ko. Andyan si Lena? Naguguluhan kong wika. Oo, bakit? Nagising ko sa pagtawag mo kay Lena. Ang sabi pa ni Josh. Ang akala ko kasi lumabas siya ng kwarto. Nakita ko kasi siya na nakatayo sa may pinto tapos biglang tumakbo.
turan ko. Paano naman mangyayari yun? Nandito si Lena. Lumipat siya sa kabilang side kanina. Hindi ko alam kung bakit. Baka namamalik mata ka lang. Matulog na lang ulit tayo. Inaantok pa ako. Ang sabi pa ni Josh. Siguro nga ay namalik mata lamang ako. Naguguluhan ko pa rin sabi. Magdamag kong pinag-isipan yung batang babae na nakita ko. Pwedeng namalik mata lamang ako, Papa Dudut, pero bakit pakiramdam ko ay si Lena talaga yung nakita ko. Hindi agad ako nakakatulog dahil sa sobrang pag-iisip tungkol sa mga nakita ko. First time kasing nangyari sa buong buhay ko yon, Papa Dudut. Simula nang nakita ko ang nilalang na yon ay naging madalas na ang pagpaparamdam niya sa akin na inakala ko noong una ay namamalik mata lamang ako. Dumating na ang first day of school ni Lena. Bago sumapit ang araw na yon ay sinanay ko na siyang magising ng maaga dahil alas 8 ng umaga ang pasok niya sa daycare center. Excited ako para kay Lena dahil parang panibagong chapter yon sa buhay ng aking anak. Wala naman ako naging problema kay Lena nang gisingin ko siya at sabihin na kailangan na niyang mag-asikaso dahil first day of school ay bumangon kaagad siya at nag-ready na para sa pagpasok sa school. Inihatid ko si Lena sa daycare center at kasabay namin ni Grace at ang anak niya. Binantayan ko rin siya maghapon pero hindi ako nagpapakita sa kanya para kahit papaano ay unti-unting maging independent si Lena. Nang recess na ay napansin ko na nasa isang sulok lamang si Lena at hindi siya nakikipagsalamuha sa mga classmate niya. Inisip ko na baka naninibago lamang siya sa bago niyang environment at umaasa ako na kapag tumagal na ay masasanay na rin si Lena. Ngunit sa pangalawang week ng pagpasok ni Lena doon ay ganoon pa rin siya. Palagi siyang mag-isa. Unusual yon kasi kilala ko ang anak ko, Papa Dudut. Nakikipaglaro siya sa mga bata sa lugar namin. Kaya naisipan kong kausapin siya nang nasa bahay na kami at tinutulungan ko siyang sagutan ang assignment niya. Hindi naman ako ang nagsasagot talaga. Ginaguide ko lamang siya. Anak, napapansin ko na hindi ka nakikipag-play sa mga classmate mo. Meron bang umaaway sa iyo sa school? Tanong ko kay Lena. Wala po, matipid niyang sagot. Bakit ayaw mo makipaglaro sa kanila? Palagi kang mag-isa. Ang sabi ko. Si Mary kasi, Mama. Ayaw niya na makipaglaro ako sa iba. Sa kanya lang daw po. Magagalit siya kapag nakipaglaro ako sa iba. Inosenting tugon pa ni Lena. Gusto ko sanang sabihin ulit kay Lena na hindi totoo si Mary pero ang naisipan ko ay sakya ng mga sinasabi niya. Sabihin mo kay Mary, hindi naman pwedeng kayo lang dalawa ang palaging magkalaro. Sabihin mo ay pwede rin siyang makipaglaro sa iba. Tapos ikaw ganun din. Wika ko. Ayaw po ni Mary na makipag-play ako sa iba, ako lang po ang gusto niyang kalaro, ang sabi pa ni Lena. Tinanong ko si Lena kung nang time na yon ay kasama ba namin si Mary. At ang sabi niya ay oo. Nakatayo daw si Mary sa likuran ko. Lumingon ako sa likuran ko, wala akong nakita pero bigla akong kinilabutan. Sumakit din ang ulo ko nang hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko rin na sandaling yon ay meron kaming kasama ni Lena sa kwarto na hindi ko nakikita. Medyo kinakabahan na ako nun. Tinanong ko ang sarili ko na paano kung totoo ang nakikita ni Lena na hindi ko nakikita. Paano kung isa palang kaluluwa ang Mary na sinasabi niya na kalaro niya. Natakot ako para sa anak ko, Papa Dudut. Hindi ko alam pero naikunik ko si Mary doon sa batang babae na nakita ko sa pinto ng kwarto namin. Paano kung totoo nga si Mary at ang nakita ko ay si Mary? Alam ko na malaki ang chance na pagtawanan ako ni Josh kapag sinabi ko yon sa kanya. Kaya naman nag-decide akong solohin muna ang bagay na yon. Kinausap ko ulit si Lena at pinaliwanag ko sa kanya na hindi totoo si Mary pero iginiit ni Lena na totoo si Mary. Nakikita niya raw ito at nakakausap. Naglalaro din daw sila kung minsan.
Gusto ko kasi na maalis na sa isipan niya si Mary at may paniniwala ako na hindi yon makakabuti habang lumalaki siya. Natatakot ako na baka hanggang pagtanda niya ay dala niya yung may nakakasalamuha siya na siya lamang ang nakakakita. Lena, hindi totoo si Mary. Alam mo ba yung imaginary friend? Ganun lang si Mary. Kaya ayoko nang narinig sa iyo na sinasabi mong totoo siya. Ayoko na rin na nagsasalita ka ng mag-isa. Naiintindihan mo ba ako? Ang sabi ko kay Lena. Pero mama, totoo po talaga si Mary. Pasigaw na wika pa ni Lena. Hindi siya totoo. Magagalit ako sa iyo kapag ipinilit mo pa yan. Sambit ko sa anak ko. Hindi na nagsalita pa si Lena pero nakikita ko sa mukha niya na gusto pa rin niyang panindigan ang sinasabi niyang totoo si Mary. Nagpatuloy si Lena sa pagpasok sa daycare center at wala pa rin naging pagbabago sa kanya. Ganon pa rin siya na hindi nakikisalamuha sa ibang bata. Kahit nga sa anak ni Grace na dati niyang kalaro ay hindi niya rin pinapansin. Nagtataka nga rin si Grace dahil ayon sa kanya ay inaaya ng anak niya si Lena na makipaglaro pero palaging tumatanggi si Lena at mas gusto nito na mag-isa. Hindi ganoon ang inaasahan kong mangyayari kaya ko ipinasok si Lena sa daycare center. Ang akala ko ay ma-develop ang social skills niya. Pero parang kabaliktaran ang nangyari, Papa Dudut. Isang araw sinundo ko na si Lena sa daycare nang lapitan ako ng teacher nila para kausapin tungkol kay Lena. Sinabi niya sa akin na sa lahat ng student niya ay si Lena ang naiiba. Hindi raw ito nakikisalumuha sa ibang bata. Sinasabi nga raw niya rito kay Lena na makipaglaro pero ayaw nito. Kahit ang iba niyang student ay sinasabi niya na makipaglaro kay Lena pero si Lena daw ay mismong lumalayo sa mga ito. Ganun po ba talaga si Lena sa bahay ninyo? Tanong ng teacher sa akin. Ma'am, opo, pero before hindi naman siya ganun. Mahilig siyang makipaglaro sa mga bata sa lugar namin. Nagtataka nga ako kung bakit bigla siyang nagbago. Sagot ko. Hindi ko na lamang sinabi ang tungkol kay Mary at baka kung ano pa ang isipin niya. Sana po bago matapos ang school namin ay matuto na siyang makisalamuha sa mga kaklase niya. Medyo nagwo-worry lang po kasi ako, ang sabi niya. Sana nga po ma'am. Hayaan niyo po at kakausapin ko si Lena. Turan ko. Pag-uwi namin ni Lena ay kinausap ko ulit siya at sinabi ko na dapat ay makisalamuha siya sa mga kaklase niya. Maganda na habang bata pa siya ay marunong na siyang makipagkaibigan. Kagaya ng dati, ang katwiran niya ay ayaw ni Mary na nakikipag-friends sa iba. Si Mary lang daw ang pwede niyang makalaro. Nainis na ako at sinabi ko kay Lena na gusto kong makausap si Mary para mapagalitan ko. Ang sabi ni Lena ay ayaw daw ni Mary sa akin. Galit nga raw si Mary sa akin dahil pinapapasok ko si Lena sa school. Sumuko na akong kausapin si Lena. Sobra na ako na stress, Papa Dudut. Ang iniisip ko ay baka face lamang yon. Baka kapag medyo nagkaedad na si Lena ay mawawala rin si Mary sa kanya. Isang araw, pagising ko ay masama ang pakiramdam ko. Ang bigat ng katawan ko at mainit ang buong katawan ko. Wrong timing kasi balak naming lumabas ng buong pamilya ng araw na yon. May pangbatang movie kasi na palabas sa sinihan at gustong gusto yung panoorin ni Lena. Josh, hindi ako makakasama sa inyo ni Lena. May lagnat ako eh, ang sabi ko sa asawa ko nang nag-aalmusal kami. Ha, sayang naman. Last week pa natin ito pinaplano, hindi ba? Sa mga susunod na week, busy na ulit ako sa trabaho. Kahit weekend ay may pasok na ako. Malungkot na sabi pa ni Josh. Kaya nga kayo na lang ni Lena ang umalis. May gamot naman tayo rito. Okay lang ako. Wika ko. Hindi naman pwede yun. Family day natin ngayon, dapat kumpleto tayo. Ang sabi pa ni Josh. Okay lang. May ibang araw pa naman, saka ang
Tagal nang hinihintay ni Lena na mapanood yung movie na yun para malibang din siya, giit ko. Sigurado ka ba? Saka okay lang ba na wala kang kasama rito sa bahay nang may sakit ka? Tanong ni Josh. Oo naman hindi na ako bata. Kaya ko na ang sarili ko, sabi ko sabay ngiti. After ng lunch ay umalis na si Lena at Josh. Nakakalungkot na hindi nila ako kasama pero ayoko rin kasing pilitin ang sarili ko. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin habang nasa labas kami. Mas malaking problema yon kapag nagkataon. Ang ginawa ko ay uminom na muna ako ng gamot at maya maya ay naramdaman kong inaantok na ako. Sa may sofa sa sala ko humiga dahil mas presko roon. Nakabukas yung pinto pero nakalock naman ang gate namin. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog pero nagising ako dahil may narinig akong tumatakbo sa may ulunan ko. Napabalikwas tuloy ako at ang akala ko ay dumating na ang mag-ama ko. Iginala ko ang tingin sa bahay namin at hindi ko naman sila nakita. Inisip ko na baka guni-guni ko lamang yon kaya bumalik na ako sa pagtulog. Kakapikit ko pa lamang ay may naramdaman akong sumampal sa mukha ko. Kaya napamulat ulit ako. Hindi naman ganong kalakas yung sampal pero naramdaman ko talaga na may palad na pumalo sa aking mukha, Papa Dudut. Sino yan? Malakas kong sigaw. Medyo kinakabahan ako ng sandaling yon. Doon na ako tumayo at pumunta sa kusina at sa kwarto. Pati banyo ay chinek ko at wala akong nakitang ibang tao. Yung gate namin ay nakalock pa rin, imposible namang may aakyat sa pader namin dahil meron yung barbed wire sa ibabaw. Kahit wala namang nangyayaring nakawan sa lugar namin ay nilagyan namin ng ganon ang pader namin para lamang makasigurado. Gusto ko pa sanang matulog pero dahil sa takot ko ay hindi ko na nagawa. Iba na ang pakiramdam ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Para bang kahit mag-isa ako sa bahay ay meron akong kasama. Hindi ko makalimutan yung narinig kong tumakbo at yung parang sumampal sa akin. Naisipan kong tawagan na si Josh pero hindi ko itinuloy kasi alam ko na baka nanonood na sila ng movie ni Lena. Ayaw ko namang ma-spoil ang bonding nilang mag-ama. Ang ginawa ko ay nagdasal na lamang ako ng mataimtim. Hindi ko alam kung bakit kahit na hindi ko alam kung ano ang kinakatakutan ko ay takot na takot ako ng time na yon. Bandang hapon na nang dumating sina Josh at Lena. Hindi pa rin nawawala ang takot ko. Bakit parang ang putla mo? Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Dapat na ba kitang dalhin sa ospital? Ang nag-aalalang tanong ni Josh sa akin. Wala ito. Ayos lang ako. Medyo naging okay na ang pakiramdam ko pagsisinungaling ko. Ayaw ko nang mag-alala pa si Josh sa akin ng sobra, Papa Dudut. Sigurado ka ba? Kapag hindi na okay ang pakiramdam mo ay magsabi ka lang ha? Turan ni Josh. Sinabi ko kay Josh na huwag na niya akong alalahanin. Dahil na meron na akong kasama sa bahay ay nakapagpahinga na ako ng maayos. Ang maganda rin kay Josh ay marunong siya sa mga gawaing bahay lalo na sa pagluluto. Kaya siya muna ang nagluto ng dinner namin ng gabing yon. Ginising na lamang niya ako nang kakain na kami. Hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang nangyari noong mag-isa ako sa bahay. Laman pa rin yon ang utak ko habang kumakain kami kaya parang wala pa rin ako sa aking sarili. Lori? Okay ka lang ba? Parang lutang na lutang ka yata Puna ni Josh sa akin. Mamaya may sasabihin ako sa iyo pero sana naman this time may maniwala ka sa akin. Ang sabi ko kay Josh. Ayaw ko kasing pag-usapan ang bagay na yon sa harapan ni Lena. Pagkatapos namin kumain ay hinayaan muna namin si Lena na manood ng TV sa may sala. Kami naman ni Josh ay nasa kusina at doon ko sinabi sa kanya ang nangyari habang wala si Lena sa bahay. Sinabi ko kay Josh na totoo ang lahat ng nangyayari na yon at hindi ko inimbento lamang. Josh, feeling ko talaga may kasama tayo rito sa bahay na hindi natin nakikita.
kay Lena lang siya nagpapakita. Ang turan ko. Ibig mo bang sabihin ay may multo rito? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Josh. Oo, may multo sa bahay natin. Kay Lena siya palaging nagpapakita. Kinakausap niya ang anak natin, Josh. Sinabi sa akin ni Lena na Mary ang pangalan ng kalaro niya dito sa bahay. Pinagbabawalan siya ni Mary na yun na ang makipagkaibigan sa ibang bata. Kaya sa school ay palaging mag-isa si Lena. Josh, hindi ako nag-iilusyon, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ang wika ko. Sinabi ni Josh na parang ang hirap pa rin paniwalaan ang mga sinasabi ko sa kanya, pero kung naniniwala ako na totoo ang lahat ng iyon ay inirerespeto niya yon. Hindi rin daw niya alam ang gagawin, kaya bantayan na lang daw namin ng maayos si Lena at siguraduhin namin na walang mangyayaring masama sa anak namin. Nang minsan na kami lang ni Lena ang nasa bahay ay naisipan kong kausapin si Mary kahit na hindi ko siya nakikita. Sinabi ko sa kanya na papayagan ko na siyang makipagkaibigan kay Lena, pero sana ay huwag niyang ituring na sa kanya lamang si Lena. Kailangan din daw ni Lena na makipagkaibigan sa iba. Dahil alam kong bata rin si Mary, sinabi ko sa kanya na walang problema sa akin na makipaglaro o makipag-usap siya kay Lena, pero sana ay huwag niyang sasaktan ang anak ko. Alam ko kung may makakakita sa akin sa ginagawa kong yon ay iisipin na nababaliw na ako. Pero wala na akong pakialam. Ang nasa isipan ko lang talaga ay safety ni Lena. Simula nang gawin ko yon ay hindi pa rin tumigil ang pagpaparamdam ni Mary sa bahay, Papa Dudut. Minsan ay naririnig ko siyang naglalakad o kaya ay may naririnig akong humahagik-hik na bata. Paminsan-minsan ay may kinakausap pa rin si Lena at hinahayaan ko na lang. Nang mabuntis ako sa second baby namin ni Josh ay 7 years old na si Lena. At simula noon ay napansin ko na hindi na siya nagsasalita ng mag-isa. Parang nang mabuntis ulit ako ay nawala na si Mary at magpahanggang ngayon ay hindi na siya nagpaparamdam pa. Hindi ko na nalaman pa ang backstory ni Mary, Papa Dudut. Ganun pa man ay okay na rin siguro na hindi ko nalaman kasi baka mas lalo lamang akong matakot. Ang importante ay tinigilan na niya si Lena at wala akong ideya kung may connect pa yung pagbubuntis ko sa pangalawa namin ni Josh sa pagkawala niya. Pero sana kung nasaan man si Mary ngayon at kung totoo man siya, sana'y nasa maganda at ligtas na lugar na siya. At hindi ko rin siya makakalimutan dahil sa maikling panahon ay naging parte siya ng childhood ng aking panganay. Lubos na nagmamahal, Lori. Sadyang mahirap ang magpalaki ng anak. Para sa iba na hindi pa nararanasan ang bagay na ito ay masasabi siguro nila na madali lamang ito. Bukod sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng isang bata, kagaya ng damit, pagkain, bahay at edukasyon, ay kailangan mo rin siyang gabayan at siguraduhin na siya ay ligtas sa kahit na anong klase ng kapahamakan. Mahirap kapag mismong sa inyong tahanan ay hindi ligtas ang iyong anak. Bilang isang magulang dapat ay maging extra ang ating pagbabantay sa kanila. Lahat ay kayang gawin ng isang magulang upang protektahan ang kanyang anak. Kaya isang malaking saludo sa mga ama at ina na handang ialay ang kanilang buhay upang masiguro lamang na hindi mapapahamak ang kanilang mga supling. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.